nakaraang linggo, muling naging laman ng mga balita ang isang lumang problema. Ang pagtataas ng tuition sa mga state-funded universities. Sa University of the Philippines o UP, hinarangan ng mga estudyante ang pagpasok ng mga miyembro ng Board of Regents, kabilang na si UPLB Chancellor Luis Rey Velasco. Ang dahilan para hindi raw makabuo ng quorum na aaproba sa dagdag tuition fee. Mas uminit ang girian sa pagitan ng opisyal ng eskwelahan at ng mga estudyante nang sabuyan ng pintura si Chancellor Rey Velasco. Ang masira sa handa ng tuition sa Ingles sa ating pamantasan. Halos ganun din ang eksena sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Inipon ng mga estudyante ang mga lumang upuan at sinunog bilang protesta sa maaaring 1,700% increase sa kanilang tuition. Pati ang Commission on Higher Education o CHED, sinugod din ang mga nagpoprotestang estudyante. Sinira ang gate at binuhusan ng pintura ang tanggapan ng CHED. Nang di na makontrol ang sitwasyon, umusok ang fire extinguishers. Ang hiling ng mga estudyante, kausapin sila ni Chairman Angeles. Kung hindi sila dadaan sa proseso ngayon, hindi sila pwede mag-increase ng tuition fee. Matapos sampahan ang kasong robbery dahil sa pagkuha at pagsunog ng mga upuan mula sa mga classroom bilang bahagi ng kanilang protesta, kahapon, pinalaya ang PUP-5 ang 5 estudyanteng nanguna sa protesta. Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Ipaglaban ang edukasyon at tutulan ang tuition fee increase sa aming pamantasan. Which means tuloy-tuloy ang protesta nyo? Opo, tuloy-tuloy ang protesta. Ang aming laban ay hindi matatapos sa pagpapalaya ng 5 leader estudyante. Yung sa Board of Regents meeting mo, mawawala na yung tuition? Wala na. Hindi mo pag-uusapan yun? Hindi na po. May meeting pa rin ho, pero hindi nakasama sa agenda. Hindi na kasama sa agenda yun. Sir, hindi ba parang naduwag naman ang PUP, naduwag din ang CHED dahil... Maaaring ganun ang maging perception, pero when you arrive at a certain decision, there are so many considerations. There are economic factors, political factors, social factors. Dahil halos libre ang pag-aaral sa isang state U, marami ang gustong pumasok dito, lalo na ang mga mahihirap. Si Aimee, dating UP student. Dapat sana ay second-year college na siya sa susunod na pasukan. Pero dahil tumaas ang tuition, ilang SEM na ang nakararaan, napilitan siyang huminto muna sa pag-aaral. Sobrang mahal po kasi kung medyo mababa lang siguro, makakapag-enroll ako. Iniisip ko nga baka mag-transfer na lang muna ako sa PUP kasi mas mababa yung tuition nila. Isa sa mga humihiling na magtaas ng tuition ay ang PUP na isang state university. Ibig sabihin, nanggagaling sa pamahalaan ng pondong nagpapatakbo sa eskwelahan. Kasalukuyan nasa 12 pesos kada unit ang tuition fee sa pamantasan. Ang isang estudyante, nagbabayad lamang ng humigit kumulang 300 piso kada semestre. Ang isang estudyante, nagbabayad ng humigit kumulang 400 pesos kada semestre o kaya'y 700 to 1,200 pesos kung may laboratory fees. Pero sa proposal ng pamantasan, mula 12 pesos bawat unit. Planong itaas ang matrikula sa 200 pesos kada unit. Pero apektado lamang ang mga kursong may laboratory tulad ng engineering at architecture. Paglilinaw ni Dr. Dante Guevara, PUP President, mababa ang budget na ibinibigay ng gobyerno. Kaya kung maaprubahan, ilalaan daw niya ang pondo sa pagpapaayos ng mga pasilidad sa pamantasan. While it is true that it is a state-funded university, the fact remains that the budget that the
that the university gets from the national government is too small. As a matter of fact, the amount that we received for this year was only 660 million, which is not enough to cover all the expenses that we are encountering. Ang 660 million na pondo ng PUP, paghahatian pa ng 14 itong satellite campuses. Ang mga laboratory equipment raw na ito sa PUP, nalipasan na ng panahon. Ang mga buildings at gamit sa silid-aralan, kailangan na raw ayusin at palitan. Ayon kay Sunny Africa, research head ng Ibon Foundation, ang pagbawas sa pondo ng PUP ang isang dahilan ng tuition increase. Itong 2010, linitan ng 24 million pesos yung budget ng PUP to 641 million pesos. So kung hanap tayo ng iisang dahilan kung bakit mukhang napipilitan ng PUP na magtaas ng tuition fee, dahil yung state subsidy sa PUP ay pinilit ng 24 million pesos. Mula 1979 hanggang sa kasalukuyan o sa loob ng mahigit 30 taon, hindi nagtaas at nanatili sa 12 pesos per unit ang tuition sa PUP. Pinaplano pa lang may protesta na. Oo. Wala pa naman. Kaya nga dito, talagang nilakasan ko ng loob ko para madinig ng sambayanan na ito ang nangyayari. Para ang ating mga congressman at senador, hindi ko naman sila sinisisi, they will take a second look of what is happening in the budget of the educational system, particularly sa government.